Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, nangunguna na nga ba siya? Kung sino to? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre, dito sa channel ko at sa lahat naman ng makamamasang dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre, usapang Miss Earth tayo ngayon. So kahapon nga, Diyos ko, talagang nagbakbakan at nagpakitang gilas na ang mga kandidata ng Miss Earth 2023. Talagang masasabi ko, iba talaga yung Miss Earth, no? Ang Miss Earth, hindi lang sila basta-basta beauty pageant. Meron talaga silang tinatawag na beauty with the purpose. And then, talagang dumadaan talaga sa butas ng karayom ang mga kandidata na lumalahok dito. Bago ka manalo talaga ng Miss Earth, talagang salang-sala ka bago ka makarating sa top 4. Hindi sila yung basta-basta ka na lang makakarating doon sa dulo ng competition. Lalo na kung ganda lang ang baon mo. Ay naku guys, talagang maliligwa ka sa pageant na to. Kailangan magaling ka talaga kumuda, pakitang gilas ka, at higit sa lahat talaga performance level. Kumbaga, total package sa kandidata ang hinahanap ng Miss Earth ngayong taon na to. Kumbaga, hindi lang talaga ganda, kailangan body, beauty, brain, at advocacy. At ano ba talaga ang gusto mong isulong dito sa mundo? Kumbaga, sa madaling salita, beauty with a purpose, di ba? Diyos ko, kaya naman, nakakahanga ang Miss Earth. Hindi ko nga lang maintindihan kung bakit hindi ito sinusubaybayan talaga ng tao. Pero grabe, isa sa mga masasabi ko maganda at kalidad talagang pageant ang Miss Earth. Kasi ang Miss Earth kasi, hindi lang talaga sila basta-basta. Kumbaga, bago ka talaga manalo dito, dumaan ka sa butas ng karayom. Yung quality ng girls talaga masasabi ko na mayroon tong laman, di ba? Hindi siya yung basta na lang siyang nanalo dahil magaling siya sa pasarela, basta na lang siya nanalo kasi maganda siya. Meron talaga kailangan na quality, kumbaga parang ano ba ang tinutulak mo bilang Miss Earth? Kung so yon. Kaya naman ngayong taon na to, Diyos ko, mahigpit yung labanan, pero syempre umaasa tayo sa pambato natin na talagang umaariba naman. Diyos ko, kahapon nga yun na kumuda na ng todo-todo itong si Liana Aduana dito sa competition ng Miss Earth. At talaga naman masasabi ko, oh my God, ang galing ni Liana, no? Pero bukod kay Liana, ang dami din talagang magagaling na kandidata na medyo, oh my God, nakakaloka. So para sa akin, malaki ang chance talaga din ni Liana makuha ang corona laban sa mga Latina, Europe, at saka sa Africa. Kasi para sa akin, hindi siya basta-basta kandidata lang eh. Kumbaga, meron talaga siyang laman. Kumbaga, panalo si Liana. Ang galing, lalo na kahapon doon sa may presentation niya about Echo. Oh my God, promise, natuwa ako sa kanya kasi ang galing kumuda ni girl, di ba? So, eto na nga ngayon, sino nga ba talaga ang mga nangunguna sa bawat continent? So, sa bawat continent, isa sa mga talagang masasabi natin, oh my God, mahigpit din ang mga kandidata na galing sa Africa. Dahil sa Africa, ang mga nangunguna dyan ay sila Ethiopia, Kenya, Nigeria, Mauritius, Zimbabwe, South Africa, at Namibia. So, sa Africa, isa sa mga nakikita kong malakas na kandidata talaga nila dito si South Africa, and then si Zimbabwe. Iba din yung datingan ni Zimbabwe. Marami din talaga yung kumbaga parang gusto nila si Zimbabwe. But ako, para sa akin, South Africa, possible talaga na maging top 4 dito sa competition ng Miss Earth 2023 kasi iba din talaga yung datingan talaga ni South Africa. And then, pagdating naman sa bansang Europe, oh my God, ito din yung Europe din, ayaw din magpakabog yung mga kandidata dito eh. Iba din talaga yung datingan. Saka ang gaganda ng mga kandidata sa Europe, no? In fairness, as in talagang umaariba na yung mga beauty nila. So, sino-sino ba sa Europe ang malakas na kandidata? Syempre, ang malakas dito si Czech Republic, Belgium, Russia, France, Albania, Netherlands, and Poland. So,
sa kanilang grupo, ang malakas na kandidata ay si Netherlands. Talaga namang masasabi ko, oh my God, possible si Netherlands ang manalo ngayong taon na to ha. Dahil yung ganda, yung body, pero hindi ko pa napapanood yung interview niya eh. So, tingnan muna natin yung com skills niya, kung kakayanin niya ba talagang makatungtong ng top 4. Pero si Netherlands, oh my God, iba din talaga to. Sobra yung profile ni Netherlands, maganda din. And then, isa din sa mga nakita ko rin na kung beauty ang pag-uusapan sa Albania. My God, ang beauty ni Albania nakakaloka, Diyosahan din. At wala akong masabi kay Albania, sobrang panalo yung ganda na meron siya. And then gusto ko rin dito si Czech Republic. Yes. So yon. So silang tatlo talagang masasabi ko, inaabangan ko kung makakalusot ba sila sa top 4. Pero si Netherlands talaga ang tinututukan natin dyan kasi hindi ko lang alam kung si Netherlands ay kaya niyang itawid ang sarili niya hanggang sa dulo ng competition. Pero grabe ang beauty ni Netherlands, no? So talagang nag-uumapaw at bongga talaga. Pagdating naman sa Amerika, syempre maraming mga kandidata na talaga yung mga Latinas. Nako, ayaw magpakabog niyan. Umaari ba sila ng bonggang-bongga, lalo na talagang isang taon na to, puro Latinas ang mga nananalong queens. Kaya talagang sila talaga yung masasabi mo na no, nakikipagbakbakan para sa corona. So, sino ba ang malakas sa Latinas? Siyempre, andyan dyan si Mexico na ayaw din talagang magpakabog. Venezuela na umaariba din ng bonggong-bongga. Argentina, Paraguay, Colombia, Puerto Rico, Brazil. Actually, ang malakas dito si Puerto Rico, pero isa din sa mga tinitignan ko na dapat naabangan din natin ay si Brazil. Kasi, ewan ko ba, nagagandahan talaga ako kay Brazil. Iba talaga yung impact niya sa akin. Parang feeling ko, ito si Brazil talaga yung kakabog ng todo-todo sa lahat ng kandidata pagdating sa Americas. But, si Puerto Rico din kasi ayaw din talagang magpakabog eh. Lumalaban din si Colombia. Diyos ko, si Colombia naman, dapat nga manalo na ang Colombia dito sa Miss Earth kasi parang every year talaga ang Colombia talaga. Ang galing talaga ng kandidata na pinapadala nila dito sa Miss Earth at masasabi ko na di kalidad din talaga. Pero syempre, dito sa Americas, isa to sa mga nakikita ko talagang yung kandidata nila, isa sa kanila ay tutungtong talaga hanggang sa dulo ng competition. Walang duda yan. At possible sa Americas ang makakuha ng corona ngayon taon na to dito sa Miss Earth. Possible. Kung hindi Americas, Europe. So, yon. Kasi, ewan ko ba, basta parang feeling ko naman, lahat naman ng continent ay potential. Pero kasi parang feeling ko, malakas din kasi yung Americas. Tapos, meron din malakas sa Europe. Tapos, meron din malakas sa Asia. Doon nga sa Africa, sabi ko nga, si South Africa talaga yung masasabi ko, may tuturing ko na ko, mukhang tutong-tuto sa dulo ng competition. Pero, syempre tignan muna natin kung ano pa yung may offer ng mga kandidata kasi hindi pa naman dito natatapos yung lahat, di ba? Pagdating naman sa Asia and Oceania, oh my God, ito talaga. Malalakas din yung kandidata ng Asia ha, in fairness ha, ayaw din nilang magpakabog. Isa dyan sa mga nakikita ko, si India. Yes, si India, no? Talagang masasabi ko, yung beauty niya, biglang nag-shine like a diamond star. Sobrang gandang-ganda ako kay India. And then si Mongolia. Si Mongolia, soso lang pero lumalaban. Si Vietnam, syempre, ano sila eh, tawag dito, sila yung host country. And then, syempre, pakitang gilas talaga yung kandidata nila. At masasabi ko naman na, wow, umaariba naman ng bonggang-bongga ang pambato ng Vietnam. And then, possible din na mapili din si Vietnam na makarating sa top 8 o kaya sa top 4. Depende yan. So, basta ang alam ko, isa din sa mga talaga nakikipaglaro dito, si Miss Vietnam. And then, of course, si Korea. Yes, natutuwa ako sa kandidata ng Korea na talagang, alam mo yun, umaariba din siya. And then, of course, Indonesia. Oy, in fairness, maganda ang pambato ng Indonesia dito sa Miss Earth ngayong taon na to. At masasabi ko na lumalaban din naman talaga ng bonggong-bongga. So, isa to sa mga nakikita ko din na malakas na kandidata. Sobrang grabe. Kaya nga sabi ko nga, di kalibre din ng mga taga-Asia. And then, of course, si Thailand. Si Thailand, oh my gosh.
hindi rin nagpakabog kahapon dun sa Q&A nila sa kanilang defense na nakakaloka. Talagang kumuda ng todo-todo itong si Thailand. Masasabi ko, mukhang prepared yata ang pambato ng Thailand ngayong taon na to. Isa din to sa mga parang makakatungtong talaga ng top 8. Sobrang lakas din ni Thailand at ang charm ng beauty niya. But tingnan natin kasi ang higpit talaga. Sobrang pukpukan yung labanan ngayon. At saka syempre, none other than Philippines. Si Philippines isa sa mga maituturing kong malakas na kandidata pagdating sa Asia na pwedeng ilaban talaga sa lahat ng kandidata. Kasi ewan ko ba, iba din talaga yung charisma ni Philippines. Sobrang prepared din at masasabi kong total package din talaga ang ino-offer dito ni Philippines. But excited ako sa mga eksena pa niya sa mga susunod. So, tingnan natin kung ano yung ipapakita niya talaga sa competition na to. Malapit na ang kanilang finals, di ba? Sa 22 na. So, syempre excited tayo kung ano nga ba ang mga pasabog ng mga kandidata. Pero kasi syempre, kaabang-abang talaga dito si Philippines. Si Philippines kasi sobrang panalo din talaga sa eksena. Winner na winner din talaga. Kabugera din, di ba? So, para sa akin, sa Asia, ang isa sa mga tinitingnan ko dyan si Philippines at saka si Thailand. Silang dalawa yung masasabi ko, oh my God, abangan natin sila. And then dito naman sa Europe, syempre si Netherlands at saka si actually sa Europe, si Netherlands at saka si Albania talaga yung gusto ko din. And then, pagdating naman sa Africa, of course, si South Africa at saka si Zimbabwe. So, sila yung dalawa yung nakikita kong parang kabugera. And then, pagdating naman sa Amerika, syempre, ang nakikita ko dyan ay si Colombia, Puerto Rico, at Brazil. Okay. So, sila yung mga inaabangan ko na kung ano ba ang mga pasabog na gagawin nila sa competition na to. At tignan natin kung sino sa kanila ang makakarating sa top 4. Ako siguro top 4 ko sa ngayon Sa ngayon siguro ang nakikita ko dyan, syempre si Philippines. And then of course si Netherlands. And then South Africa or Zimbabwe pwede. And then sa Brazil. So, mas gusto ko si Brazil. So, yon. So, sila muna yung top 4 ko for today. So, abangan natin after ng preliminary competition at tingnan pa natin kung ano pa yung mga eksenang gagawin ng mga kandidata habang nalalapit na ang kanilang coronation night and then magkaalaman. Diba? Diyos ko Lord, nakakakaba. In fairness talaga sa Miss Earth, grabe talaga yung bakbakan dito sa Miss Earth at ayaw talaga magpaawat ng mga kandidata dito. Sobrang ariba kung ariba talaga. Eksena kung eksena. Palo kung palo. So, sobrang nakaka-excite. Pero kayo guys, syempre ang tatanungin ko, sino nga ba ang nakikita ninyong malakas na kandidata ngayon dito sa Miss Earth para sa inyo? At sino sa tingin ninyo ang makakarating sa dulo ng competition na to? So, sino ang top 4 mo? Please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun guys. Guys, maraming salamat. Syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga chika. Guys, huwag nyo na rin pong kalimutan na i-like ang ating video today. So, yon. So, guys, maraming salamat. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys sa itaas. Magtiwala lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.